Ayan, food ko ngayon is galunggong. Bagong favorite ko na to. Ang sarap pala talaga nito. Mercury, bili ako ng milk. Hey guys! Lalabas na! Sama kami kay Waldo. Hindi ako mag-good morning kasi super late na. 9 o'clock. Ay, Yan ba magna 9 mag-vlog? na. Bakit? Ha? Ginawa mo kanina. Nanood lang. Wait lang. Kasi parang ano. Nanood lang ako buong maghapon. Ba't nagulat ka ngayon ako nag-vlog? Kaya. Hindi na ako mag-good morning bukas na lang. Kasi wala eh, super late. Binili ko niya isang Yakult and mayroon pa akong donut. Gusto ko kasi yung donut na sprinkles. Yung chocolate tas may mga sprinkles. Yan, ba't? Tapos, tawid lang, gulong-gulong. Ayun, ano pa ba? Binili niya ako ng Yakult din. And kung kumain pala ako nitong potato chips kanina, yung salted egg. Wala lang. Kasi wala ako magawa kanina kung hindi kumain. Tapos, ang dinner ko is Tocino. Bakit? Anong problema ng asawa ko? Paano mamagayin dito ko? Bakit? Ano, ang laki oh. Hala, kakaboxing. Dapat ginagamit mo nga yung binili Kaya, ko. Ayun na, parang may tubig sa loob. Ayun oh. Hala, wag na ano yun. Nag-ayos din ako ng cabinet ko pala kanina. Kaya busy-busy Parang may yan ako. bukol. Ano lang yan, parang may something lang. Yung busy-busy yan ako kanina kasi nga nag-ayusin ako ng cabinet and then yung the rest ng mga damit ko, ibibigay ko kay Sandra na sa baba na. Kay Sandra ko na lang ibibigay. Kasi matagal ko na siya hindi sinusuplayan ng damit. Kasi yung mga sinagregate ko, yung mga hindi ko pa nagamit na mga dress and yung mga pwede pang gamitin hanggat di pa ganun kalaki yung tiyan ko. Ayun, kaya inayos ko siya kanina. Okay lang sa'yo, wala pang sound. Nanood kami ito hanggang wakas. Jericho. Ang tamad mo! Ang tamad mo mag-explain. Nakakainis ka. Relax ako eh. Nakakainis to, ha? Nakakainis Ow! ka. Ayun. Ewan ko sa'yo, Jel. Basta may na lang ulit, guys. Kala ko mag-closing ka na ng Kala ba? Basta i-upload mo pa yan. Ilang minutes lang yan. Yeah, Masabi lang. hindi. Meron ako kanina na may mga clips ako kanina yung makinain ko. Tapos pa tayo ng Mercury. Yun. Ay, asan pala yung pinaan natin? Wait lang guys, ha. Ay, ito pala binili ko. Mom, wait lang. Si Heinz bumili siya ng psyllium fiber niya. And then, bumili ako ng breakfast ko. Chips Delight. Tapos, ano pa ba? Bumili rin ako nito. Alam niyo ba ito? Lychee. Pero hindi ko alam kung ito yung brand na masarap eh. Yung original. Hindi ko sure kung tama yan. And ano pa ba binili ko? Wala. And OB Smart. Teka lang. Yan. Yun guys, kakatapos lang ng pinapanood naming magpahanggang wakas ba yun? Pinapanood di maalala yun. Anyway, kausap ko pala kanina si Abigail Klets kasi nauna lang siya sa akin ng 15 weeks na siya, ng 4 weeks. So 1 month, nauna siya ng 1 month lang sa akin. Tapos ngayon, tanong ko sa kanya kung magkano yung kasi syempre kailangan as early as now, 'di ba, malaman kung how much yung normal and cesarean. Sa gulat ako sa OB niya, parang 10K lang ata or something, normal. Akala ko yung kay doktor ako 40K. Kala ko pinaka-affordable na yun. Tapos ang dami ko nakausap na sobrang mahal doon ng 40K pag normal delivery. Pag CS kay doktor ata nasa 80K or 70 to 80. So parang kala ko ganun talaga yung mga price range. Yun pala, mahal pala yun. So, sabi ko, hanap ako ng ibang OB na medyo affordable. Tsaka ito pa, yung tinanong ko kay Abigail Klets kung ano yung mga vitamins niya. Multigrow yata. Tapos magkano lang, 10 pesos lang yata isa. Tapos yung mga folic acid niya, 6 pesos. Tapos, basta ibang gamot niya, sobrang mura. Tapos, sabi ko, ako yung OB Plus ko, almost 20 pesos isa. Tapos, yung mga folic acid ko na pinapatake, more than 10 pesos yung, parang, grabe naman. Or,
Or siguro kasi mataas yung rate dito dahil Alabang tapos Las Piñas. Pero, 'di ba? Parang tapos kaya tinanong ko yung friend ko rin si Jean na ano na magkano ba yung siya nga cesarean daw 25,000 lang. So, imaginein mo sa akin pag nag-cesarean ako 70 to 80k. Parang grabe naman. Kaya kanina nag-post ako, nagtanong ako kung saan ba okay na OB. Tsaka yung maganda yung OB na nag-ultrasound na rin. Kasi si Abigail Cletts, yung OB niya, libre yung pambawa, papacheck up siya. 15 weeks or 11, ganyan. And 11 onwards. Pwede mong libre lang, i-check lang yung condition ng baby mo. Walang bayad yun. Tapos kung magbabayad ka, 500 pesos lang yung transv. Dati, tsaka yung ultrasound. Transv niya lang. Ako sabi ko, transv ko 1,500. Tapos siya 500 lang. Kasi iba daw yung mga clinic. Ewan ko lang nga, iba daw yung mga doctors na may sariling clinic and or nag-ultrasound din. Kaya, medyo affordable. Diba? Imagine niyo. Tapos may mga may Camille din na nag-PM sa akin. Marami nag-PM sa akin na yung mga OB nila. Sa naman, sa may Medical Center yata yun or something. Yun, mga nasa 20 plus din daw yung normal lang. So, imagine niyo kalahati. Parang, ang pricey, 'di ba? Sayang naman, kahit nasabihin mong may budget naman para sa 40k if ever na normal, pero hindi natin masabi. Sayang din naman kasi yung sobra panggamot mo, panggamit sa baby. 'Di ba ako gusto ko iniisip ko ngayon practical na talaga. Yun yung iniisip ko. Kahit na, alam mo yun, kahit na sabihin mong di naman sa pag-aano kaya, pero, syempre, di ba, sayang. Nang ako nanghihinayang ako, dahil sabi ko nga sa inyo, di ba, ever since kami ni Heinz talaga nagtataguyod sa aming dalawa. As in, kami lang talaga kung anong meron kami, binibili kami dahil sa pinaghirapan namin. So, kahit nasabihin mong willing kami magbayad ng ganun, pero kung meron namang mas mura, why not? Kasi, imagine mo yung kalahati. Pang pa yung panggamit sa baby, panggatas, pang maintenance ng mga gamot na, diba, yung mga vitamin, sayang din. Kaya, nagdadalawang isip tuloy ako. Gusto kong magpalit ng OP. May mga nagsuggest na sa akin na mga OB dito sa Alabang Medical Center, meron din sa Perps, meron sa Imus. So, baka i-consider ko yun kasi sayang talaga. Okay lang sana kung may sasagot ng pampaan ako kahit magkano. Kahit kay Dr. Reyes pa rin ako. 40,000, why not, 'di ba? Pero kung sabihin mong galing sa pagpapaguran ni Heinz, galing sa work niya, parang sayang din kung meron namang ibang choice na medyo affordable. Doon na lang, 'di ba? So kayo, tingin nyo, basta PM nyo ako guys kung meron kayong kung talaga bang 40k or mahal yon. Tapos kahit nasabi mo may PhilHealth kami, kasi ako nga buti nga yung check-up ko is is libre kasi meron akong health card, 'di ba? Covered ako ng MaxiCare ni Heinz. Yun ang perks kapag talaga legal kayo nakasal. I mean, may okay naman na work yung asawa mo. Maganda talaga yung mga benefits. As in, sobrang laking tulong kasi katulad ko, yung MaxiCare ko, 'di ba? Libre yung check-up ko, isang check-up doon 500 to 600 pesos. Imagine mo, monthly, magbabayad ako ng ganun. So, ngayon, libre lang. Tapos, yun. Imagine niyo ang laking tulong ng MaxiCare. Mga health card na yan. And yung PhilHealth ni Heinz, covered ako kasi nga, married kami. And inayos niya yun, week ba or weeks after nung kinasal kami, in-update niya yung SSS niya, PhilHealth. So, okay naman sa PhilHealth. Pero sabi ni Doc, ewan ko kung paano pag PhilHealth ba? Pag na-hospital ka, binabawas ba agad yun or aantayin mo pa? Or mag-aabono ka muna bago ibalik sa'yo yung sa PhilHealth mo? Di ko alam eh. Di ko pa kasi natatry gamitin yung, never pa kasi namin natry yung yung PhilHealth. Kahit science, never niya rin na-try kasi thank God naman, di naman kami na hospital or nako-confine, 'di ba? So, hindi ko alam kung yung pagpapaanak covered yata ng PhilHealth and then, hindi ko alam kung ibabawas ba agad yung PhilHealth doon or iaabono muna namin if ever
magka-cash out muna kami tapos tsaka parang i-reimburse ng PhilHealth. Di ko alam yung system sa ganun. So, balitaan niyo ako guys, i-PM niyo ako sa Facebook or Instagram ko if ever na willing kayong explain sa akin about sa ganun. Kasi, wala lang, di ko pa na ano yun eh. Kaya yun lang. So, pasensya na pala, hindi ako nakaalis ngayon, kaya nagkukwento na lang ako sa inyo. Kasi naguguluhan talaga ako, pero willing ako talagang magpalit. Pero naisip ko, siguro kasi gusto lang ni doktora na quality yung mga vitamins ko. Sabi nga ni Heinz, okay lang yun na medyo pricey kasi at least alam mong quality. Pero 'di ba kung meron namang mas affordable katulad nun, wala pa yata 10 pesos or 10 pesos lang yung vitamins na multigrow versus yung OB Smart ko. Tapos yung folic acid ko pa. Ewan ko. So, di ko alam. Check natin. Pero grabe pala. Kung di ko pa nakausap yung friend ko, hindi ko malalaman na mahal pala yung 40k na normal. Nasa 20k pa lang pala yun, mga ganun. Kaya, ayun, wala na paisip lang ako bigla na parang, ano ba yan? Mahal pala. Pero, thank you. Nagpapasalamat ako kasi ginaguide ako ni God kung saan kami makakaano. Sabi ko nga, di ba, walang issue kung may tutulong sa amin, like, kung may magbibigay or kung, pero hindi ako nagpaparinig, guys. Kung ako lang personally, kung may magsasagot sa amin, okay lang. Pero kasi ako, sana maintindihan nyo kasi kami talaga nag-work para sa panggastos ng lahat. Kaya gusto ko naghahanap talaga ako na medyo affordable. And kung may affordable din naman na vitamins, 'di ba? Wala naman sanang problema. So, wala, nagkataon lang na may marami akong kasabay na nagbubuntis. Tapos tinatanong ko sila kung ano ba to? Kung ano yung mga vitamins sila, kung magkano, tinatanong ko, compare ko kasi nga, kala ko parang affordable pa yung iniinom ko. Pero siguro quality naman kasi, 'di ba? Wala, gusto ko lang syempre maging worth it yung mga pinagtatrabahuhan namin ni Heinz or lalo na siya. Mas gusto ko naman maging worth it naman yung bawat gagastusin namin. Hindi naman porket kaya mong afford mo lahat or afford mo, go ka lang ng go. Syempre, kailangan mo rin i-consider kasi iba na ngayon magkakabibi na kami. Marami akong kailangan i-consider since ako yung nagbabudget talaga. So, parang, syempre ako yung kailangan gumawa ng way kung saan mas okay or kung ano man si Heinz, diga, provide lang naman siya. Pero, syempre may concern din naman siya. Pero, sa akin kasi yung parang, di naman pressure, pero, sa akin kasi kung paano ko ibabudget kasi ako ngayon ang humahawak ng money namin, 'di ba? Kaya, syempre, gusto ko, di naman porket nagtatrabaho siya and pinoprovide niya lahat. Ako naman, ayoko naman abusuhin na gastos dito, gastos dyan, di ba? Di na wala na akong pakialam kung magkano yan, kung afford naman, parang ganun. Syempre, ayoko rin ng ganun. Kasi alam ko yung pinagdaanan namin, pinagdaanan ni Heinz bago niya makuha or kung ano man meron siya ngayon. So, gusto ko rin syempre na maging worth it naman, di ba? Yun lang. So, thank you so much guys sa mga nag-PM sa akin and nag-suggest ng mga OB nila, ganyan, buti lang talaga. Kaya maganda talaga yung marami kang binabasa, marami kang kino-consider, marami kang napagtatanungan para magka-idea ka, 'di ba? Kasi ako wala naman ako dati nakausap kaya akala ko okay na yung kay doktora na 40k na yun, na normal. Pero pero yung friend daw ni Heinz, 40k din daw. Ewan ko kung bakit ganun. Pero ewan ko, check ko. Kung sabihan nyo rin ako guys, i-PM nyo ako sa Facebook or Instagram kung sa mga nanganak na kung magkano ba talaga ang normal and cesarean. So, yun lang guys. And siguro end ko na yung vlog. Bukas na lang. Halika na, Jal. Ouchie. Paalam na tayo. Tara. Paalam na kami. Bukas na lang. Ano ba? Ikaw? Good night, everyone. Thank you You're so so much for this cute. day, and take care, Simple okay? niya. Ang buti pa ito pa nagkakatigyawa, tinutulog lang. Okay na. Siya, ganyan natuyo agad. Tutulog lang. Ang unfair. Ba't ganyan yung skin mo? Bye guys. Bukas na lang.